Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po akong patuloy na nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege na opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento upang makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin. Mga mensahe salita ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita at mensahe ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muli magbahagi sa inyo ng mensaheng entitled Forgive and Forget. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi o nais iparating sa atin ng Panginoong Diyos kung gaano kahalaga at kung ano ang matatanggap natin sa tuwing tayo'y nagpapatawad at nais ding ipaunawa sa atin ng Diyos paano ang tunay na pagpapatawad. Ayan po, dito po sa mensaheng forgive and forget, meron pong tatlong bagay ang nais iparating sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang una ay kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Pangalawa, kung ano ang matatanggap natin o ano magiging benefits sa tuwing tayo ay nagpapatawad. At ang pangatlo, paano ba yung tunay na pagpapatawad. Kaya po sa mumunting mensaheng ipagkakaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, nawa ay patuloy po natin buksan ang ating mga puso, buksan po ang ating mga tenga sa pakikinig at naway bigyan po tayo ng pangunawa ng ating Panginoong Diyos sa oras na to upang patuloy po nating maunawaan kung gaano kahalaga, kung gaano kaganda ang patuloy pong maghari sa ating puso ang pagpapatawad. Ayan po. Gaano kahalaga ang pagpapatawad? Ayan po. Sa book of Lucas chapter 6:37, nasusulat po doon, kung hindi po tayo daw magpapatawad, ay hindi rin po tayo papatawarin ng ating Panginoong Diyos. Ganun po kahalaga ang pagpapatawad. Kaya po, nais pong ituro ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong magpatawad. At ang pagpapatawad, yan po ay utos ng Diyos. Hindi po yan base lang dapat sa ating emosyon, base sa ating kagustuhan, kundi kailangan po natin sundin ang pinapagawa po ng ating Diyos na kailangan po tayong magpatawad sa mga taong nagkakaroon ng pagkakamali at pagkakasala sa atin. Ganyan po ang kahalagaan ng pagpapatawad dahil kung tayo po daw ay hindi marunong magpatawad, tayo po ay hindi rin papatawarin ng ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yan po, kaya po patuloy tayong pinapalalahanan ng ating dakilang Diyos na kailangan po tayong magpatawad sa bawat tao na nagkakamali, sa mga bawat taong nagkakasala sa atin. It's either big mistake, big sin man yan o small, ay kailangan po tayong magpatawad dahil yan po ay utos ng Diyos. Pangalawa, ano po ba yung matatanggap natin kapag tayo po ay nagpatawad? Ito po ang pinakamalaking benepisyong ipagkakalob ng Diyos sa atin o pinakamalaking reward na ipagkakalob ng Diyos sa atin sa tuwing nagagawa natin ang kanyang utos at sa tuwing tayo nagpapatawad, bibigyan niya po tayo ng kapayapaan. Yan naman po yung tunay. Siguro po kayo po na nakakarinig ngayon, naranasan nyo na yung nagpatawad kayo, di ba? Ang sarap po ng feeling. Kapag nagpatawad po tayo ng totoo sa kapwa natin, yung kapayapaan talaga ay naghahari po sa ating mga puso. Kaya po, napakasarap sundin ang kalooban ng Diyos. Napakasarap pong gawin ang kalooban ng Diyos, especially po yung pagpapatawad. Dahil po, tayo nga pong makasalanan, di po ba? Pinakita ng ating Panginoong Diyos, naging example ang ating Panginoong Yesus na nang isacrifice niya ang buhay niya para sa atin, sa ating mga makasalanan, di po ba? Inalay niya ang buhay niya para lang po tayo matubo sa ating mga kasalanan. Tayo pa kayang mga tao na linikha lang ng Diyos, na dapat po nating sundin at patuloy na gayahin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus na pagpapatawad sa atin. Kaya po, napakalaking benepisyo na matatanggap natin sa tuwing tayo ay nagpapatawad. Yan po ang kapayapaan. Kapayapaan na hindi po kayang bilhin ng anumang kayamanan dito sa mundong ito, kundi ang kapayapaan ay nanggagaling na po sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, paano ba ang tunay na pagpapatawad? Ito po, dito po natin malaman kasi maraming taong ang sabi nila, nagpatawad naman ako, pero hindi naman po naghahari yung kapayapaan sa kanila. Baka hindi ka naman talaga tunay na nagpatawad. Kaya po, dito sa mensaheng ito, ipapaunawa po ng ating Panginoong Diyos yung tunay na pagpapatawad. Paano ba yung tunay na pagpapatawad? Ito po, ang tunay na pagpapatawad ay kaakibat ay ang paglimot
sa mga pagkakamali, pagkakasalang nagawa sa atin ng mga taong nakasakit sa atin. Tulad po ng pagpapatawad ng Diyos na linimot niya ang ating pagkakasala, buhat ng isuko natin, buhat ng isuko ng tao yung buhay niya sa Diyos, ay linimot na po ng Diyos yung pagkakasala ng mga taong tumanggap na sa ating Panginoong Yesus. Kaya po, kaakibat po ng pagpapatawad ay yung paglimot dun sa mga nagawang pagkakamali, pagkakasala ng mga taong nakasakit sa iyo. Yan po ang tunay na pagpapatawad. Kaya po kung babasahin po natin ang Book of Awit, ayan po, para malaman natin kung totoo ba na kaakibat ng pagpapatawad ay ang paglimot sa pagkakamali, pagkakasala na gawa ng mga tao sa atin. Ito po, sa Book of Awit, chapter 85, verse 2, yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Sabi po, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ano po daw? Yung mga kasalanan po daw natin, linimot daw po ng ating Panginoong Diyos ng tunay. Kaya kung pupunta rin po tayo sa Book of Awit din, sa chapter 30, verse 4, ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Ayan po, sa dalawang verse pong ito, pinakita po, ang tunay na pagpapatawad ay kaakibat po yung paglimot sa mga pagkakamaling, pagkakasalang nagagawa po ng iba sa atin. Yan po, katulad po ng ating Panginoong Diyos sa Book of Isaiah chapter 1. Ganito po ang sabi niya sa Book of Isaiah chapter 1 verse 18, kung gaano po linimot o linilimot ng Diyos yung pagkakasala natin kapag po tayo ay nagbalik loob sa Kanya. Kapag po isinuko natin muli ang buhay natin sa Kanya at tinanggap ang Panginoong Yesus, lahat po ng mga pagkakamaling nagawa natin noong hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya ay buburahin at lilimutin ng Diyos ang lahat ng yan. At ang sabi niya, simpulaman ng dugo ang iyong mga kasalanan, ito'y papuputiin niya na parang yebe o yelo. Yan po, ganun po dapat tayo din magpatawad sa mga taong nagkakamali at nagkakasala sa atin. Kaakibat po ng pagpapatawad ang paglimot sa mga pagkakamali, pagkakasalang nagawa po ng ating mga kapwa natin sa atin. Hindi po sa salita lang na, ay, pinapatawad na kita. Pero patuloy mo naman, naaalala yung ginagawa niya, yun po ay hindi tunay na pagpapatawad. Kaya po sa mumunting mensahe ni pinagkaloob po sa atin ang ating dakilang Diyos na banal, sa oras na to, nawa po ay maging patnubay at gabay po natin ang mensahe ito, na patuloy po nating malaman ang tunay na pagpapatawad. Ang tunay na pagpapatawad, patuloy pong may kaakibat na paglimot sa mga pagkakamali at pagkakasalang nagagawa po ng ating kapwa sa atin. Muli po sa mumunting mensahe, pinagkaloob po ng ating dakilang Diyos na banal, patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating Diyos for continually feeding us with words of encouragement, word of wisdom, na patuloy pong magiging patnubay-gabay natin sa ating buhay. Muli, binabalik ko po sa Diyos lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.